ang kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Bilang mga imperialistang bansa, ang Estados Unidos, Great Britain at France ay nagkaroon din ng mga protectorate at sphere of influence bilang mga uri ng imperialismo. Ito ay naganap bunsod ng kagustuhan ng mga makapangyarihang bansa na maparami ang kanilang angkin o kung hindi man ay kaugnayang lupain o teritoryo sa labas ng kanilang hangganan. Pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Pranses sa Cambodia. Ang pagkontrol ng mga Pranses sa Cambodia ay bunga ng pananakop ng France sa Vietnam na katabing bansa nito. Pinagpasyahan ng France na pasukin ang Cambodia sa pangambang maaaring pagpapalawak ng mga British at Siamese sa walang mapanghangganan ng lupain. Noong 1863 ay hinimok ng mga Pranses si Haring Norodom na lumagda sa Treaty of Protection. Ito ay isang kasunduan na nagkakaloob sa France ng karapatang kontrolin ang panlabas na pakikipag-ugnayan ng bansa na epektibong nagtakda sa Cambodia bilang protectorate. Ito ang pagsisimula ng pagkakasangkot ng Pranses sa mga usapin tungkol sa Cambodia. Ang pagiging protectorate ng Cambodia ay tumagal mula huling taon ng 1800s hanggang sa makamit nito ang kasarinlan noong 1953. Sa loob ng panahong ito, ang Cambodia ay opisyal na bahagi ng French Indochina na pawang kontrolado ng bansang France. Sa pagdaan ng may higit 15 taon, ang Pranses ay hindi naging mapaghanap at tunay na napakinabangan ni Haring Norodom ang tulong militar na ipinagkaloob nito sa bansa. Nasa wata ng hukbong militar ng France ang serye ng mga rebelyong naganap laban kay Norodom. Ngunit noong 1870, sa nakitang kawalan ng kakayahan ni Haring Norodom sa pamamahala, ay unti-unting kinontrol ng mga Pranses ang bansa. Gayunpaman, ang unang 40 taon ng pagiging protectorate ng France ay nagligtas sa kaharian na madominahan at mahati sa pagitan ng mga Siamese at British. Nang mamatay si Haring Norodom ay pinalitan siya ng kanyang kapatid na si Sisowath. Si Haring Sisowath ay nakipagtulungan sa mga Pranses, kung kaya't matapos ang 20 taon ay maraming lansangan na ang naitatag sa Cambodia at libu-libong ektarya ng lupa ang natamnan ng Goma. Kasabay ng gradual na pagkontrol sa ekonomiya ng bansa ay kinontrol din ng mga Pranses ang administrasyon ng pamahalaan nito. Na mga panahong ito ay representative colonial ang pinairal na pamahalaan ng mga Pranses sa bansa tulad ng sa Vietnam. Ang Cambodia ay pinamahalaan ng isang resident superior sa ngalan ng administrasyong kolonyal ng France. Ang resident superior ang kinikilalang makapangyarihang otoridad na siyang nakapangyayari sa implementasyon ng mga alituntunin at batas sa bansa. Dual system o dalawahan ang naging sistema ng pamamahala ng mga Pranses sa Cambodia. Ang bansa ay hinati sa dalawang zona. Ang Royal Zone na sumasaklaw sa paligid ng kabisera ng Phnom Penh kung saan pinanatili ang simbolikong otoridad ng hari, at ang Colonial Zone na kontrolado naman ng mga Pranses. Sa kabila ng pagkakahati ng bansa sa dalawang zona, ay itinatag ng mga Pranses ang isang sentralisadong sistema ng pamamahala na may halong modelong bureaucratic. Ang pangkalahatang bahagi ng bansa ay tuwirang pinamahalaan ng mga Pranses. Bagamat kontrolado ng mga Pranses ang bansa, ay hinayaan ng mga ito na ipagpatuloy ng monarkiya ang kanyang nabawasang kapangyarihan. Nagtalaga ang mga Pranses ng iba't ibang ministro at kagawaran kung saan itinalaga ang mga opisyal na Cambodian na napapangibabawan pa rin naman ng mga Pranses. Kasabay ng pamamahalang ito ay ipinakilala rin ng mga Pranses ang kanilang wika, sistemang edukasyon at kulturang Pranses sa bansa. Ito ay lumikha ng antas ng mga edukadong individual na karaniwang nagsisilbing tagapamagitan sa administrasyong kolonyal at katutubong populasyon. Nilayon ng administrasyong ito ang pagsasamantala sa likas na yaman at pagpapatibay ng impluwensya nito sa kultura ng bansa. Ang tugon ng mga Cambodian sa pamahalaang Pranses.
Ang rebelyon ng mga Cambodian laban sa mga Pranses ay nagsimula nang opisyal na maging bahagi ito ng French Indochina. Ito ay bunsod ng mga dalang pagbabago ng pagkakasama ng Cambodia sa Laos at Vietnam bilang mga kolonya ng France. Maraming rebelyon na isinagawa ang mga Cambodian bunsod ng hindi nila pagtanggap sa pamamaraan ng pamamahala ng mga Pranses. Bagamat hindi laganap sa buong bansa, ang mga rebelyong ito ay nakaapekto sa mga Pranses. Pinangunahan ni Son Ngoc Phan, kilalang makabayang Cambodian, ang mga unang kilusang rebelyon laban sa mga Pranses. Marami ding elitistang Cambodian kasama ang ilang klerikong Buddhist na noon ay nakiisa sa mga Pranses, ngunit nang maglaon ay nagsipag-alsa rin laban sa mga ito. Dahil sa pananamantalang isinagawa ng mga Pranses sa likas na yaman at pag-angkin sa mga lupaing rural, ang karamihan sa mga magsasaka ay nagsagawa rin ng mga lokal na pag-aalsa na hindi naman nagtagumpay bunsod ng kakulangan ng pagkakaisa at sentralisadong pamunuan. Pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga British sa Myanmar. Ang Burma ay naging opisyal na kolonya ng Britain noong January 1, 1886. Matapos ang tatlong madugong digmaang Anglo-Burmese. Kinontrol ng mga British ang kanilang lalawigan sa pamamagitan ng direktang tuntunin at pagbabago sa istruktura ng pamahalaan ng Burma. Ang monarkiya ay inalis at ang nakupong hari ay pinatapon sa India. Ang bansa ay pinamahalaan ng Britain bilang bahagi ng India mula 1919 hanggang sa ito ay naging Crown Colony noong 1937. Sa katunayan, ang Myanmar ay ginamit ng Britain bilang buffer zone sa pagitan ng India at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang bansa ay pinangalan ng Burma ng mga British bilang parangal sa mga Burmans, ang pinakadominanteng pangkat etniko sa bansa. Nang mamatay ang monarkiya sa Burma ay binago ng mga British ang tradisyonal na lipunang Burman. Pinairal ng mga ito ang paghihiwalay ng relihiyon at estado na nauwi sa pakikipaglaban ng mga Burmese sa mga British mula 1886 hanggang 1890. Tiniyak ng mga British ang paghihiwalay ng relihiyon at estado at pinasimulan ang sistemang sekular ng edukasyon. Ito ay edukasyong pampolitiko kung saan nagkakahiwalay ang relihiyon at estado. Higit sa lahat, upang tuluyang makontrol ang kalakhang bansa ay ipinatupad ng mga British ang estratehiyang strategic hamlet o pagsunog sa mga nayon upang maubos ang mga pamilyang laban sa kanilang pamamahala. Ang Burma ay pinamahalaan ng mga British sa 9 na magkakahiwalay na dibisyon na nahahati sa ilang mga distrito na direktang pinamamahalaan ng mga British. Ang pagdami ng mga British sa Burma ay nagbigay daan sa pagsilang ng mga katutubong pamayanan ng mga Anglo-Burmese na hindi naglaon ay nangibabaw sa lipunan ng kolonya. Naging mataas ang kalagayan ng mga Anglo-Burmese sa lipunan, ngunit nanatili pa rin silang mas mababa sa mga British. Ang tugon ng mga Burmese sa pamahalaang British. Ang formal na kolonisasyon ng mga British sa Burma ay naganap lamang sa pagtatapos ng ikatlong digmaang Anglo-Burmese. Sa pagkakataong ito, si Haring Thibaw ng Burma ay pinatapon sa India at ang Burma ay naging lalawigan ng India na kolonya ng Britain. Dala ang galit sa pananakop ng mga British ay naganap ang mga sumusunod na rebelyon ng mga Burmese laban sa pananakop ng mga British. Ang pag-aalsang Liu Tao. Ang rebelyong ito ay pinamunuan ni Thakin Koda Maing at Thakin Bamaw. Ang rebelyong ito ay nanawagan ng kasarinlan para sa Burma. Ito ay sinalubong ng marahas at brutal na reaksyon mula sa pamahalaang British kung kaya't madali itong nasawata. Ang rebelyong Sayasan. Ang rebelyong ito ay pinumunuan ni Sayasan. Ito ang kilalang malawakang rebelyon ng mga hindi nasisiyahang magsasaka sa pamamahala ng mga British. Sa rebelyong ito ay pakunwaring iprinoklama ni Saya ang kanyang sarili bilang hari na mag-iisa sa mga Burmese at may kakayahang paalisin ang mga nandayuhang British. Inorganisa niya ang kanyang mga tagasunod upang maging rebelding hukbo.
Ngunit ang hukbong ito na naarmasan lamang ng mga tattoo at balani ay hindi nagkaroon ng laban sa makabagong armas ng mga British. Nang mapigilan ng rebelyon, si Sayasan ay lumikas at hindi naglaon ay nagupo rin ng mga British. Bagamat hindi nagtagumpay ang mga rebelyon, ito ang naglatag ng pundasyon sa pagtatatag ng mga kilusan laban sa kolonyalismong kanluranin sa bansa, na siyang nagbigay daan sa pagtatatag ng mga malawakang kilusan para sa kasarinlan ng bansa noong ika-20 siglo. Pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Pranses sa Vietnam. Noong mga huling taon ng 1880, ang Vietnam, Laos at Cambodia ay kontrolado na ng Pransya at kinikilala bilang French Indochina na naging isa sa pinakamahalagang kolonya ng Pransya. Ang sapilitang pananakop at pagkakatatag ng French Indochina ay naganap noong October 17, 1887, matapos salakayin ng mga ito ang mahalagang daungan at lungsod ng rehiyon. Tulad ng mga British ay binigyang katwiran ng mga Pranses ang kanilang pananakop bilang civilizing mission. Ito ay tumutukoy sa katuwirang tungkulin ng mga Pranses na sakupin ang hindi mauunlad na rehiyon sa Asya at Afrika at ipalaganap ang mga makabagong ideyang politikal, reformang panlipunan, sistemang industrial at makabagong teknolohiya. Ngunit sa katotohanan, ang kolonyalismong Pranses ay nakatuon lamang sa produksyon, pagtubo at sa pilitang paggamit ng lakas manggagawang Vietnamese na nagkaroon ng matinding epekto sa bansa. Representative colonial na pamahalaan ang ipinatupad ng mga Pranses sa Vietnam. Ang Indochina ay pinagkatiwala ng pamahalaang Pranses sa mga gobernador na Pranses. Sa katunayan ay nakapagpadala ang Paris, ang kabisera ng France, ng may 20 gobernador kasama pa ang ilang pangkat ng mga opisyal sa Indochina mula 1900 hanggang 1945 na mayroong magkakaibang paraan ng pamamahala at pakikitungo. Ang mga gobernador at pangkat ng mga opisyal na ito ay may kalayaan at kapangyarihang magpasya, dahilan upang lumaganap ang korupsyon, suhulan, marahas na pakikitungo sa mga tao, at higit sa lahat ay ang pagpapalawig ng sariling interes. Sa panahong ito, ang emperador ng dinastiyang Nguyen ay nanatiling tau-tauhan lamang sa bansa. Upang mabawasan ang pagsalungat at pakikipaglaban ng mga Vietnamese, ay isinakto para ng mga Pranses ang estratehiyang divide and rule. Ito ay ginawa nila sa pamamagitan ng pagkalat ng usapin laban sa iba't ibang pangkat na bumubuo sa rehiyon. Nang panahong ding ito, ang rehiyon ay nahahati sa mga pais o mga lalawigan na binubuo ng Cochin China, Tonkin at Annam, Cambodia at Laos na pinangangasiwaan na magkakahiwalay. Sa makatuwid, walang iisang pagkakakilanlan ang mga Vietnamese sa ilalim ng mga kolonyalistang Pranses. Ang tugon ng mga Vietnamese sa pamahalaang Pranses. Ang mga kilusang Vietnamese laban sa mga dayuhang kolonyalista ay nagsimula kaagad sa pagtatatag ng pamahalaang Pranses sa bansa. Agarang tinanggihan ng mga lokal na opisyal ng Cochin China ang pakikipagtulungan sa mga Pranses. Sa pagkakataong ito ay ilang pangkat ng mga gerilya ang kaagad na umatake sa kampo ng mga Pranses. Ilang higit na malalaking pakikipaglaban ang naganap sa Annam noong 1885 sa pamumuno ni Pan Ding Pung. Ang kanyang rebelyon ay natapos lamang sa araw ng kanyang kamatayan noong 1895. Nakipaglaban din ang dinastiyang Nguyen sa mga Pranses noong Cochin China Campaign ng 1860s at 1870s. Ang kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya.